Nagsimula na ang mainit na bangayan ng mga mahigpit na magkaribal sa halalan. Sinang-ayunan ngayon ni LP Presidential Bet Benigno Aquino III ang kumakalat na balitang hindi tunay na anak mahirap si Nacionalista Party Bet Manny Villar gaya ng pinapakita sa kanyang mga political ad. Nagpapatrol Jane Castañeda. Mula sa kumakalat na email, mga kolum sa dyaryo at sa mga dokumentong ibinigay ng isang source sa Liberal Party sa ABS-CBN, lumalabas na hindi umano anak mahirap si Nationalista Party Presidential Candidate Manny Villar, na tulad ng inilalarawan niya sa kanyang advertisement. Sa TV commercial kasi ni Villar, sinabi niyang dahil sa kahirapan, namatay ang kanyang nakababatang kapatid na si Danny dahil wala silang pampagamot ng magkasakit ito. Pero sa death certificate na laman ng kumalat na email na kinumpirma naman ng National Statistics Office, lumabas na leukemia ang ikinamatay ni Danny sa FEU Hospital noong 1962 at sa Funeraria Paz dinala ang kanyang mga labi. Hindi raw pang mahirap ang FEU Hospital at Funeraria Paz. Sinang-ayunan ito ni LP Presidential Candidate Benigno Aquino III. Kami lahat magkakapatid ipinanganak sa FEU Hospital. So palagi ko may kaya po yung pamilya namin at that point in time. So, medyo nahirapan ako unawain na kung yun na isa sa mga premyadong ospital na parang ang claim mo hindi makabili ng gamot pero kaya magbayad po ng klase ospital. Bukod dito, wala pa rin daw gamot sa leukemia noong dekada 60, kaya kahit mayaman o mahirap, ikamamatay ito. Mula rin sa aming source sa LP, nakakuha kami ng kopya ng titulo ng lupa ng umano'y tirahan ng pamilya Villar sa San Rafael Village sa Navotas. Mahigit 500 square meters ito na hindi kayang bilhin ng isang mahirap na pamilya. Nahanap namin ang San Rafael Village. Ayon sa impormasyon na nakalap ng ABS-CBN News, ang mga loteng ito na nasa aking likuran ay pag-aari ng pamilya Villar noong 1960s. Ibinenta nila ang mga loteng ito sa Jumbo Fishing Company noong 1987. Kaya hanggang ngayon, ang mga ito ay pag-aari pa rin ng nasabing kumpanya. Kinumpirma ng empleyado ng Jumbo Fishing Company na matagal na nilang nabili ang mga loteng ito. Pero tanging ang may-ari raw na nasa Iloilo ngayon ang makapagsasabi kung kanino ito nabili. Itinanggi naman ng Liberal Party na sila ang nagbigay ng mga dokumento sa ABS-CBN. We deny that we are the source. The issue is the authenticity of these documents, not the source. So, let's leave it at that. Sa gitna ng mga kumakalat na propaganda ng iba't ibang partido, gagawin at sasabihin ng mga kandidato ang lahat para lang manalo. Kaya importanteng maging mapanuri ang publiko. Jane Castañeda, Patrol ng Pilipino. Pinagsosori naman ni Nationalista Party Standard Bearer Manny Villar ang mga kalabang kumwestiyon sa paggamit niya ng kahirapan para manuyo ng boto. Ayon kay Villar, lahat ng kwentong kahirapan sa kanyang sikat na campaign jingle ay totoo. Nagpapatrol Alvin El Chico. Target ng kantang ito na mabigit ang pangalan ni Villar sa mga mahihirap, dukhang nagsumikap at naging bilyonaryo. Kaya umalma si Villar sa mga akusasyong hindi naman talaga sila naghirap. O mamatayan ng kapatid dahil wala kang perang pampagamot. Isa-isa niyang sinagot ang mga akusasyon. Sabi ng kalaban, kung talagang mahirap sila Villar, bakit sa FEU Hospital na admit at namatay ang kanyang kapatid noong 1962? Kaya namin dinala doon. Ay may pisa na nasa aking tatay doon. Nelly ang pangalan, Nelly Chua. Pisa niya, siya daw bahala. Naghingi kami ng tulong at sa charity ward sa FEU yun. Totoo raw na ang Funeraria Paz ang nag-asikaso sa mga labi ng kanyang kapatid, pero sa bahay lang nila ang burol. Tama rin daw na nakabili ng lupa ang tatay niya sa Navotas, pero inutang lang ang pera sa GSIS. Naghanap kami ng lugar, malapit sa Smoky Mountain. Walang kali yun, Macadam Road. Nalulubog. Medyo amoy nga ng Smoky Mountain pa. Walang gate yun. Kumbinsido si Villar na gusto lang siraan ng kanyang mga kalaban ang koneksyon niya sa mga masang botante. Tayo lamang naman nila na makumpara na hasindero yung aking kalaban at lumaki sa layaw. Hindi man lang nakatikim ng kahit na ano sa aking mga ikinikwento. Pinipilit nilang paglapitin kami. Hindi kami malapit. Dahil sa sama ng loob sa anya'y personal na pag-atake, dapat daw mag-sorry ang mga kalaban sa politika.
Dapat naman, humingi naman ng paumanhin. Yung mga naninira, pati yung kapatid ko na namatay, ano gusto nilang sabihin? Hindi ko dadali sa ospital? Naghahanda na rin ang kampo ni Villar habang papalapit daw kasi ang halalan, lalo pang titindi ang mga ibabatong issue para masira ang diskarte ng kanilang kandidato. Tanggap na rin ni Villar ang pagbagsak ng kanyang rating sa pinakahuling survey. Kaya may mga estratehiya raw na babaguhin at mga bagong hakbang na gagawin para lamang makahabol at maungusan pa ang nangungunang kandidato. Alvin El Chico, Patrol ng Pilipino. Naging buhay na ng isang pamilya mula sa probinsya ng Quezon ang tumulong sa kapwa ng walang kapalit. Ang bawat member ng pamilya ay may kanya-kanyang ambag sa kanilang komunidad. Kilalanin natin ang pamilya Par, ang bayaning pamilyang Pilipino ng Quezon. Ako yung naging farmer leader noon, kaya yung mga farmers lumakalapit sa akin. Nakita ko na ang problema ng mga magsasaka na pag walang pagkakaisa, mahirap makamit yung alang minimiti. Kaya natin, layunin nito ay upang ilapit ko yung mga tao sa simbahan. Kami ay may mga prayer meeting, Bible study. Nagbibigay ako ng mga libreng legal assistance sa mga farmers at saka doon sa mga members ng organization ng tatay ko. Yung pinakang volunteer works ko ay pagiging fish examiner. So yung mga isang nahuhuli sa putok, ina-examine namin. Ang aking community extension is sa mga kabataan. Pilit namin tinataas yung consciousness ng mga kabataan na meron silang social responsibility. Kami tutulong ang aming pamilya sa mga magsasag ng nangangailangan tulong namin. Maging mag-boost ng kamatayan. Kapamilya, kaninong buhay ang babaguhin mo? Huwag palalampasin ang pagkakataong maging bayaning Pilipino. Pagbabalik ng TV Patrol World, Manny Pacquiao posible pa rin maging kongresista kahit matalo siya sa Sarangani. Exclusive bakuna kontra H1N1 magagamit na sa Pilipinas. Isa pang exclusive, kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre. Hindi nababahala kahit nabasura ang kasong rebelyon laban sa mga ampatuan. At sexy Latin singer Ricky Martin, inaming siya'y bading. Lahat yan sa pagbabalik ng TV Patrol.